So, ngayong hapon, mayroon ako i-share sa inyo na dalawang bagay. Bali, ano pala to? Dalawang pagkain pala. Isang pagkain na kinakain ng tao, physical na ano natin, pangangatawan. No? Ang pangalawang pagkain, salita ng Diyos. Ayun, tama si Georgia. Sige isang ano sige isang Zelda ha? Grabe na si Sani. Sige isang Zelda kayo Yung pangalawa, mas mahalaga siyempre, salita ng Diyos sa pagkain ng ating spiritual na. Kung araw-araw pinapakain niyo yung katawan niyo, wala naman kayo ibang ginagawa dyan kundi kumain, di ba? Tanong ko sa inyo, sino dito nagbabasa ng Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Yung totoo. Si ano? Sino pa? Pangalan mo? Paulo. So, nagbabasa. Huwag kayong maya, hindi nakakaya yung nag-aaral ka ng salita ng Diyos. No? Kasi yun yung kailangan nyo Walang Bible. Sige, maghanap ako, magpa-provide ako para makapag-ano kayo. Pare-parehas naman tayo na nagkakamali sa buhay. Sino ba sa inyo may kabisado na Bible verse? Sabi dito, ang ganda ng verse na to para sa inyo talaga to. Ikalawang Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. So, ibig sabihin, kapag kinilala niyo si Jesus Christ, pag kinilala niyo si Kristo, mababago yung buhay niyo. Hindi naman sa mabubura, yung mga, kasi nandyan na yan, nagkaroon tayo ng pagkakamali sa buhay. Hindi nyo na mabubura yan, nandyan na yan Pero, hindi naman na doon na natatapos yun, di ba? Kaya nga laging merong pag-asa na sinasabi. Paglabas nyo, baguhin nyo yung buhay nyo. Huwag kayong huwag nyo isipin na... huwag nyo isipin na yun, nakulong na ako parang ang sama-sama ako na, ganun. Hindi naman sa ganun. Diba? Kumbaga, sabi nga, may nabasa din ako na yung kulungan nga daw ay ginawa para, iniisip natin ang kulungan ay ginawa para sa pagdurusa. Diba? Para parusahan yung Pero, ang tingnan nyo doon, yung other side. Na ginawa yung kulungan para yung mga taong papasok dito, paglabas nila magkaroon ng pagbabago sa buhay. Dapat pag nagde-devotion kayo, dapat paikot kayo Paikot yung nagdadasal na iba para matuto rin kayo. Alam nyo, sa totoo, walang nakakaya dyan sa pagdadasal. Dapat matutunan nyo yan. Sana paglabas nyo, pag nakita-kita tayo, iba na yung buhay nyo. Gusto ko, paglabas nyo, pag nakita nyo ako sa labas, sir, eto na ako ngayon